Mga do, nandito na naman tayo, no? Kababalik lang natin galing sa isdaan. Natural, dito pa yung uniform natin sa isdaan. But anyway, eto na. Yung mga isda na binabangon ko sa lupa. Okay, balik tayo dito. Okay, pakita ko sa inyo yung pusa ko na hilamos ng hilamos lagi, no? Ang ganda-ganda. Pakita nga muna na kinikis mo ako muna. Hinulihan kita na maraming isda mo. Ipakita mo sa kanilang kinikis mo talaga ka. Tapos mamaya, ibabaw natin yung mga isda sa lupa. Kasi yun na nagpaparami ng bunga ng talong, di ba? So guys, ito yung huli natin for today. Ayan o, yung hasang niyan tatanggalin natin. At yung pinakita ko sa inyo, yung ibang hasang, yun ang ibinabaw natin sa lupa. Bukod dyan sa mga yan, meron tayong isda dito na hindi natin gusto. Ito yung isa sa isda na hindi ko gusto, no? Dahil nga malapit ako sa dagat at ang daming isda dito sa amin, ibabaw natin yung isda na hindi ko gusto. So obviously naman, kitang-kita nyo yung halaman ko dito, parang gubat talaga, no? Ito yung talong ko na pagkalaki-laki. Nakailang harvest na ako dito guys ng talong. May bago na namang bunga yung talong niyan. Ayan siya, oh. Ang daming bunga. 1, 2, 3. Grabe, ang daming bunga. So ito yung ating, hinukay ko muna. Kasi nga, lagi tayong may hukay dito, no? Para sure ball. So hinukay ko muna siya para mas mabilis ang hugutin, no? Ito yung timba ko na mabigat. Ng paso, yan. Ugutin yan. Natural, may butas ka na kagad yan. Ito yung isda na hindi ko gusto. Pero guys, napakasarap na itong isda na to. Ito, pinfish, oh. Sariwang sariwa. Tinaw nyo naman, oh. Pag malaking ganito, masarap sanang kainin. Kaso maliit kasi ito, kaya hindi masarap. Pakita ko sa inyo yung hasang nito, no. Grabe. Kakahuli ko lang to. Kanina nga nagsasalita pa to, oh. Pulang-pula yung hasang, oh. Grabe, oh. Sobrang lagkit, oh. Sobrang ganda. So, sobrang ganda ng isda na to. Ayan siya, oh. Pataba sa lupa. Grabe. Kasi, ayun, grabe yung talong, ayun, di ko nakita. Ay, nako, ang laki na niya dito. Ayun pa pala yung isa, ayun oh. Ay, grabe, ang laki. Ito siya oh. Nagbilang ako, 3. Yung sa taas lang pala ang binilang ko. Hindi ko nakita nandito sa likod. Grabe, ang laki ng bunga niya, ayun. Grabe. Ito nga, may sibuyas natin dyan. Pati yung sibuyas, naglalakihan din oh. Grabe, ang laki nito mga do oh. Kahit ako nagulat ako oh. Walang kakagat-kagat ng insekto, ayan siya. So nakita nyo yung mga langaw, talagang lalangawin to guys kasi natural isda yan. Ayun, nilalangaw siya doon. So baunan natin ng isda dyan para hindi masyadong maraming langaw. Ang gagawin nyo, tabunan nyo ng lupa yung isda. Kasi pag di nyo tinabunan, mabagal ang pagkabulok. Pero pag tinabunan nyo ng lupa, sabay baunan nyo ng paso, mas mabilis mabulok yan. Natural, nasa lupa na siya eh. Marami ng uod dito guys, kaya bulate, kaya mas mabilis tong mabulok. Ayan na siya. Yung isda mo, yun ang pinakamagandang fertilizer sa halaman kasi yung isda marami ang nitrogen, no? So ang gagawin mo, i-tuck-in mo siyang ganyan yung sa gilid ng paso kasi pag hindi, baka yung pagsingaw nung mabahong isda maamoy pa ng daga, delikado, makalkal pa, no? So nakita niyo yung timba ko doon, ayun oh, yung timba ko doon sa dulo, walang kakalkal yun mga do kasi sobrang bigat nun eh, kaya hindi siya makalkal ng mga daga. Kita nyo to, yung Baguio beans ko. Apakarami, apakalaki. Alam mo yung dami niyang dahon talaga kasi, ayun dami ko rin sitaw dun daming bunga mga do. Actually, yung mga bunga ng sitaw ko, tsaka itong Baguio beans, di ko na nga na-harvest eh. Napapabayaan ko na siya, ayun yung ibang bunga, ayan siya, palakihan natin. Ayun yung bunga ng sitaw, ayun Hindi ko na nga napapabayaan ko na siya mga do, kasi nga sa dami ng bunga. Minsan, kung ano lang yung maabot ko, yun na lang ang kinakain ko. Tulad dito, malapit lang sa akin. Yan, kasi yung iba, tumawid na doon sa kapitbahay mo, hindi ko na nakuha. No, katulad nito, ito, malapit lang sa akin to. Hinawi ko dito sa akin, ayan ayan yung mga bunga ng beans natin. Apakarami kong halaman talaga. Anyway, may gusto pa rin akong patabain dito, ito yung papaya natin, yung kakalipat ko lang na papaya. Natumba siya nung bagyo guys, kaya ayan, nadamage siya, kaya tinan nyo. Balik rin natin, ayun yung papaya na tumba kasi siya eh. Ito pala, yun siya, natumba. Parang patumba yung niya, tayo niya. Dahil sa pahigaan tayo niya, naawa man ako sa kanya kasi ang ginawa kong fertilizer dito yung mga parang nabibili lang, ang pangit, tignan nyo, nanilaw yung dahon. Kasi yung mga nabibili kasi guys, pag hindi tama yung pagkakatimpla, talagang sunog yung halaman nyo. Hindi katulad nitong mga talong ko dito, ito, hindi ko ito nilalagyan ng mga fertilizer na, tinesting ko lang yon. Actually, hindi naman talaga ako nabili nung nagkataon ng sale sa Walmart. Pero kung walang sale, di talaga ako bibili. So itong timba na to, mabigat talaga to. Timba to ng kamote, yung kamote natin pinapatubo dyan, no. So dito ko ibabaon yung isang malaking isda doon, no. Anong klaseng isda naman yun? Sandali lang ha, bunutin ko muna to. Kasi kapag ito mabigat na talaga, dahil timba na may kamote, ay mababaw to guys, kailangan laliman natin yung hukay. Guys, binalikan ko yung isang timba, ito yung timba na hinukay ko muna, hinugot ko.
Kasi medyo mababaw yun. Ito kasi malalim kasi yung ano niya, ayun oh, malalim yung butas niya dito oh. Tingnan niyo naman. Yung isa kasi mababaw. Pero tignan niyo naman yung papaya na katabi nito oh. Tingnan niyo kumpara dun sa isang papaya. Ito daming dahon oh. Oh, bata pa lang oh, may bulaklak na. Samantalang yung isa na yun, ayun oh. Ayun, parang ano, parang chikiting. Ang liit-liit niya oh. Sige, pumutas tayo ng isang dahon niya no. Pitas tayo ng isang dahon niya, pagkukumpara lang natin dun sa papaya na merong ito yung papaya na may isda. O ito siya ho. Ito yung papaya ito yung pinitas ko, ito yung papaya na walang isda, ito yung papaya na may isda. Tignan niyo naman. Yung papayang walang isda, pitasin natin yung ano nito, dahon. Oh, dito tayo sa yung brown ng background para makita yung pagkakaiba. Nako, diyan na yung ano ko yung nagdidilig. Ito na. Tignan nyo naman ito, kumpara. Ito yung walang isda, ito yung may isda. Tignan naman yung dahon, ang laki. So ito yung walang isda, oh. Ito yung may isda, oh. Gaano kaliit. Hindi halos lumaki, samantalang nauna kong tinanim yun. Kumpara dito, late ko na itong tinanim, oh. Tignan nyo naman. Ang laki ng diferensya dun sa may isda sa walang isda. Ayan sila, oh. Oh, grabe ang diferensya, di ba? Ngayon, ito yung isdang ibabaw natin. Teka lang, nilangaw na talaga siya. Maganda yan. At yung langaw, magkaroon niya ng maraming bulate. Ano itong isda na to? Kadiri. Yan yung tinatawag na suckerfish. Ito yung lumalangoy sa ilalim ng pateng. Ito yung klase ng isda na mga parang tamad na isda salot. Sumisiksik sila doon sa ilalim ng pateng o kaya pagong kasi para hindi na sila lumangoy. Ngayon, pag yung pateng may napatay siyang mga ibang animals, nakikikain lang to sa ilalim ng pateng. Nakikikain lang siya doon. So, tamad to na isda. Ito yung isda na palamunin. Since na sumabit siya doon sa pamingwit ko, ayan. Para makaganti tayo sa mga tamad, ayan ang mga ginagawa dyan sa mga ganyan. Ayan, ibaon mo na yan sa lupa. Ayan na siya, oh, di ba? Mga doon, napakaraming lamok, sobra. So, ito na yung papaya natin, no? Yung papayang may isda, na kumakain ng isda. Ito na siya. So, ibaon natin yan siya dyan, kasi yan yung pataba mo sa papaya mo. Ayun, no, yung ugat ng papaya. Makikita mo naman dito yung ugat ng papaya, yung kulay puti. Ugat yan ng papaya, mga do. Ayan siya, oh, yung mga puti na yan. So, ang gagawin mo lang, tabunan mo ng konting lupa kasi para mas mabilis mabulok yung isda, no? Mabilis siya makain ng lupa, ganyan. Tapos, ibalik natin tong mabigat na, timba. Ayan na, ibabalik natin. Wala kasi magbibideo mga doy. Nandun sa loob yung asawa ko eh. Nahirapan din ako magbideo. Mabigat yung timba, ayan siya. Like I was always saying, itakin nyo yan siya dyan kasi pag hindi nyo tinakin, yung singaw lang nabubulok na isda, maamoy yan ng daga. Baka the next thing you know, imbis naging pataba ng papaya, naging pagkain lang ng daga. Kasi yung daga, kahit bulok yung isda, walang makain yung ibang daga dito. Although marami silang nakakain, pinagtsatsagaan nila yan. To make sure lang na nabaon mo siya, isiksik mo lang yung lupa sa kanya. Ayan na siya, yan. Ganyan patabayin ng mga halaman nyo. O, diba? Panalo. Kaya tignan mo yung papaya dito, oh. Sobrang laki ng papaya. Ang liit pa lang ito, tignan mo, may bulaklak na eh, oh. Grabe, oh. Tignan mo naman siya. Ito yung papaya ko, oh. Tignan mo. Grabe yung papaya. Ang liit pero may bulaklak na.